sa ating pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng mga tao na tumakan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, sama-sama natin tanggapin ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Huwag mawawalay sa ating mga pag-iisip, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo ay binigyan ng isang dakila at banal na pangalan upang sa pagsampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, tunay na ang kaligtasan ay maigawad sa ating bawat isa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. At dapat din po nating maalaman at huwag mawawalay sa ating kaisipan na mayroon pong bayan na itinayo ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ito po ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang nagtayo po ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay walang iba kung hindi yung ating pinatututuhanan at lagi nating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Siya din po, mga kapatid at mga kaibigan, ang nag-organize sa atin. Siya ang nagsaayos sa atin bawat isa upang tayo ay hirami na bahagi ng iisang katawan na mayroong iisang pangalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon kailan may hindi masusumpungan na tayo'y nangangaral upang magkamit ng mga material na bagay ng sanlibutan. Bagkus, tayo nangangaral bilang isang non-profit organization na ang kapakinabangan buhat sa Diyos ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga si Harang David, sa kanyang kapanahunan, dinakila niya ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay bilang siya ihari din na itinayo ng Panginoon. Ganito po ang kanyang salita. Pakinggan po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Napakadakilang bagay sapagkat sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa panahon ni Haring David, tunay na ang kaligtasan ay laging sumasa Kanya at laging sa sumasa Kanyang bayan. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, pinupuri natin ang Panginoon sa buong panahon. Bakit po? Isinugo ang ating Panginoong Jesucristo na pinakita bilang tanda ng kaligtasan nung ito'y buhayin ng maguli sa ikatlong araw. Nang buhayin maguli ng Ama ang kanyang anak sa ikatlong araw, nahayag sa atin ang larawan ng Espiritu. Isang dakilang Diyos, banal, walang dungis at walang kapintasan na siya nating sinasampalatayanan kung kaya tayo nakatitiyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy natin purihin ang dakilang gawa ng Panginoon. Ipahayag natin sa buong mundo na siya'y dakila na marapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destruction, who healed all thy diseases, who forgave all thy iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Bilang mananagumpay na patuloy na naglalagak ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ikagalak nating awitin ang awit ng mananagumpay. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ipahayag natin, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress of my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and bucklers. To Thee only, God our Savior, yes, in Him we
patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Dakilang Diyos naman, Hari ng kapayapaan, Hari ng kaluwalhatian, Hari ng pag-ibig, Diyos na puspos ng kahabagan at awa. Tunay nga, Panginoon, na patuloy kami nagtataas ng aming dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banal na lubungan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, tunay na ang karunungan at kaalaman ay lumabalong sa aming puso at isipan, galing sa iyo na siyang may kaloob ng lahat ng mga bagay sa kaligtasan ng sinumang tao na naghahanap ng iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat isang panahon na dakila, isang panahon na puspos ng pagkakataon upang masampakan namin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga lingkod ay patuloy na nahanda upang salitain ang iyong banal na katwiran, upang ito'y dumaloy sa buong sanlibutan, upang ang bawat bahagi ng bayan ay tawagin mo na at sama-sama kaming pisanin mo at magpuri at bumuwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang lahat ng mga bagay, Panginoon, sa ministeryo ng banal na bubukang sayon ay patuloy namin tinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos at ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Kristo na mga Isang napakadakila at napakabuting araw po ang aming ipinararating na pagbati sa lahat ng mga tao, sa lahat ng maraming bansa sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos ay masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ipapangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan po natin, ipapangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Sa ayon po ba tayo? Amen. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat sa panahon ng kawakasan. Iniimbitahan po tayong lahat na makinig. Unawain natin mabuti yung inyong napapakinggan na ipinapahayag sa social media ang hula ng mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Iniimbitahan po tayong lahat makinig. Ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin, at kung maunawaan natin, ilagak natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na sa Hebrews chapter 1, mababasa po natin doon, nagsalita ang Panginoon Diyos sa ating mga magulang at sa mga banal na propeta, at nagsalita siya sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang buktong na anak na itinalaga sa huling araw na ito. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Babasahin ko po sa inyong lahat at pakikuha natin yung mga banal na kasulatan natin, subaybayan nyo kami, upang tayong lahat na iniimbitahan na pinagsisisi na tayo sa mga kasalanan natin na binana, no? Minana natin yung kasalanan, sa pasimula pa lang, namana na natin yung agsuway ng kasalanan. At yan po yung pagsisisihan natin ng mga iniimbitahan, kaya tayo iniimbitahan para linisin din maruming lakad ng paniniwala natin. Dahil kaya tayo nililinis, minasa na dakong tahanan yung puso't isip natin ng lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan na nililinis sa marunong lakad ng paniniwala ng sanlibutan upang tayo iharap na maluwalhati na walang dungis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Tayo po ang itinayo niyang templo o tinatawag na kaharian. Tayo ang itinayo niyang maluwalhating iglesia
na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, itinayo tayo sa paniniwala at ipinaghanda naman tayo ng tahanan sa langit lahat. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa lahat ng iniimbitahan, babasahin ko sa inyo itong Genesis chapter 3. Pakipasa po natin, subaybayan nyo kami para nun sa paniniwala natin na ito na yung layunin niya na pinapangaral sa buong mundo at itinuturo yung katwiran ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo? Meron tayong paniniwala ang sinabing mula sa mga banal na propeta na ang Panginoong Kristo po ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos na gumawa siya ng kagilagilalas na kababalaghan ng patotoo. Meron tayong kagilagilalas na kababalaghan na tanda ng patotoo na paniniwalaan upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon bawat isa. Maliwanag po ba sa atin? Na siya po ang napakadakilang nag-organize ng ating paniniwala at nagtayo sa ating lahat ng ating paniniwala na may patotoo tayo, may mabuti tayong patotoo na paniniwalaan na ginawang halimbawa na tutularan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na ang ating tagapagligtasan, the greatest organizer ng ating paniniwala. Amen. Lahat tayo nadaya ng paniniwala, buhat siya pasimula hanggang sa kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya ang the greatest mentor natin, yung ating tagapagligtas na nag-sacrifice on the cross hanggang kamatayan. Inilibing siya 3 araw at 3 gabi sa lupa. In the third day, pinatunayan ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa silong ng mga langit nang buhayin niya maguli yung ating tagapagligtas. Amen po ba tayo? Nangyari po yan. Amen. Wala na tayo magiging dahilan sa panahon ng kawakasan na hindi pa natin nadidinig itong kabutihan at kalooban ng Panginoon Diyos sa lahat ng iniimbitahan. Na kaya tayo iniimbitahan, nililinis na yung maraming lakad ng paniniwala natin. So nadagdagan pa ng tradisyon at kultura. Amen po ba? At marami nang nahibang ngayon sa mga bagay na nakikita. Sa pasimula, dinaya ni Satanas si Eva sa mga bagay na nakikita. Sa gitna ng halamanan, sa gitna ng halamanan, dinaya ni Satanas si Eva. Basahin po natin ang tukso at ang pagsuway ni Adam at ni Eva. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nalilikha ng Panginoon. Tignan nyo, ang ahas sa alinmang hayop sa parang ang pinakatuso. Kaya sinabing tuso mandaraya ang ahas na tinatawag na Satanas. Amen po ba? Amen. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinman punong kahoy sa halamanan? Ang kausap dito ni Satanas si Eva. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong hihipuin, baka kayo ay pamatay. Tignan niyo po, huwag hihipuin ha. Talagang ang bilin na utos, bawal hipuin. Pag hindi po, mamamatay, mawawala ng relasyon. Dahil pagsuway ngayon, amen po ba? Amen. Ano ginawa ni Satanas sa babae? Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos, makakakilala ng masama at ng mabuti. Alam na ng Panginoon Diyos na pagka kumain si Eva, susuway na si Eva at mabubuksan na yung unawa ni Eva at malalaman niya na yung masama at mabuti. Diretso po natin. Para maunawan natin mabuti sa lahat ng iniimbitahan na tayo alipin ng sumpa ng daya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba?
na ang pagsisisihan natin kasalanan hindi yung nagagawa sa laman. Dahil pagdating sa laman, nasasaklaw tayo ng estado ng gobyerno saan man tayo bansa nakatira. Maliwanag po ba sa atin? Kaya separate church and state. Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Napakain din po si Adam. Amen po ba? Amen. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilala sila'y mga hubad. Nakilala sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Tinakpan nila yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang kasarian at nakita at namulat sila na sila'y kapwa hubad na makakain ng bunga ng kahoy. Di pumasok na yung pagsuway. Maliwanag po ba sa atin kung saan nanggaling yung pagsuway natin ngayon? Narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Tignan nyo, natakot na si Adam at si Eva nang lumalakad sa halamanan ng Panginoon Diyos. Bakit po natakot na si Adam at si Eva? Dahil dadaya ni Satanas si Eva na kumain sila ng bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan. Kaya nalaman na nila na naglalakad ng Panginoon Diyos sa halamanan. Amen po ba tayo ron? Amen. Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at saka niya sinabi, saan naroon? Saan? At saka niya sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko yung tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Sinabi niya, sino nagsabi sa iyo ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin kasamahan na ay siyang nagbigay sa akin ng bungang punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong ginawa? Ano iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Maliwanag po sa ating lahat, dinaya siya ni Satanas at siya'y napakain ng bunga ng kahoy sa halamanan ng paraiso. O di pumasok na yung pagsuway, yung kasalanan nating lahat ngayon. Maliwanag po ba? Ano ang consequence na sinapit ni Eva? Ito po, sinabi sa babae. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Naunawaan natin lahat ng mga babae ngayon na kapag nagsisilang ng sanggol, nalulumbay sila, nahihirapan sila sa pagsilang ng sanggol. Dahil sa pasimula, sumuway si Eva na sinabing huwag kakain. Sa gitna ng punong kahoy sa halamanan, nadaya siya ni Satanas. Maliwanag po ba? At sinabi kay Adam, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniuutos sa iyo, kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniuutos sa iyo, na sinabi huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Naunawaan po natin nung isumpa si Adam at napakain yung kanyang asawang si Eva, isinumpa na lahat ng mga alabok, sinumpa na ang lahat ng tao, buhat sa pasimula. Naunawaan po natin, hindi sa pisikal na kalagayan natin pag nakagagawa tayo ng kamalian o kasalanan, kundi sa pasimula pa lang, effective na tayo ng pagiging makasalanan. Dahil sa
Nadaya ni Satanas si Eva. Kaya tayo ngayon, sa panahon ng kawakasan, iniimbitahan na tayo. In Book of Matthew chapter 11 verse 29 to 28 up to 30, ipamuhay na natin yung pamatok, yung hula ng mga banal na propeta upang makapagsisi na tayo. Talikuran na natin yung walang kabuluhang aral ng sanglibutan. Isinumpa ang alabok dahil napakain ni Eva si Adam ng bunga ng kahoy na huwag pinag-uutos na huwag kakainin. Maliwanag po ba? At sinabi niya ako sa iyo ay sa mga tinik at mga dawang at kakain ka ng paranim sa parang at sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alam mo at sa alam mo ka uuwi. Maliwanag po ba? Nakikita niyo ba physical na katawan natin? Katulad ni Adam. Ni Adam, sa alabok din babalik ang lahat ng laman. Kung paano sa pamamagitan ng taong si Adam, babalik sa alabok ang lahat ng mga tao na nakikita niyo. Amen po ba? Ang maliwanag lang dito na pinaunawa sa atin kung saan ang nagmula yung pagiging sinner natin. Amen po ba? Amen. At pagdating dito sa Genesis chapter 3 verse 20, ano po sinasabi dito? At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Maliwanag po ba? Si Eva ang ginamit na instrumento ng Panginoon upang hasikan ng mga tao ang buong mundo. Si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay na pagdating sa laman, pagdating sa pagiging tao. Naunawaan po natin na yung ina ng lahat ng laman na si Eva ang nadayang ni Satanas at maliwanag na sinasabi ni Eva sa Panginoon Diyos nung sila'y natakot, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Na sinabi ng Panginoon Diyos na huwag kakain. Kaya bilang tao, tayo po'y sinasanay dito sa mundo. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin yung layunin? Kaya tayo iniimbitahan na pinapangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pangalan ni Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Na yung kasalanan nating pagsisisihan hindi yung nagawa nating sa laman. Dahil sa pasimula pa lang, tayo napandemya na ng aral ni Satanas. Maliwanag po ba? Amen. Kaya wala tayo magiging kaipokrituhan dito kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos dito na ito'y na kay Kristo Jesus din naman Doon natin isasalig yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propete. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Book of Isaiah chapter 7 verse 14, ano po nakalagay doon? Yung hula ni Propeta Isaiah na magaganap sa atin ngayon, yung pinakatanda na paniniwalaan natin. Natatawagin Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yan po yung tanda na paniniwalaan natin, hula na natupad na, nasulat sa banal na kasulatan yung ibinigay sa ating tanda ng hula Diyan papasok ang kapatawaran ng lahat ng mga naalipin ng sumpa ng aral ng sanglibutan. Kaya tayo iniimbitahan lahat ngayon, last days na po Naunawaan po ba natin? Ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos, gumawa siya ng kanila-gilalas na kababalaghan na tanda ng patotoo na paniniwalaan natin. Ang Panginoong Jesucristo ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin. Magpapatotoo po tayo na binuhay siya sa ikatlong araw. Maliwanag po ba? May relasyon tayong lahat. Ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Naunawaan natin yung salitang breakthrough. Amen. Maliwanag po ba yung kasalanan natin na pagsisisihan natin? Nakalagay sa John chapter 8 verse 32 ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa kasalanan
O ano yung kasalanan natin, yung nagawa ba natin sa laman? O buhat sa pasimulay na daya ni Satanas si Eva, naging alipin na tayo na suparang aral na sanglibutan. Paliwanag po ba sa atin, yung binasa natin sa Genesis chapter 3, Amen. nang pumasok ang kasalanan sa pasimula. O di hindi sa laman yung nagagawa nating kamalian. Saklaw ng gobyerno yan, saan man tayo naninirahan bansa. Kaya nga nagpaparehistro tayo para makilala tayo kung ano ang pagiging naturalized na pagiging tao natin Tama po ba? O sa Pilipinas, dito natupad ang hula ni Propeta Isaias, luluwalatiin ang Panginoon ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas dahil dito po natupad ang hula ni Propeta Isaias sa pulo ng mga dagat, luluwalatiin ang Diyos ng Israel. Maliwanag po ba, nagpapatotoo yung lumuluwalhati sa Diyos ng Israel? Yung pangunang kaalaman ng Diyos ng Israel, sinuwi bugtong na anak, natutubusin tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan na naalipin tayong lahat ng daya ng aral ni Satanas. Amen po ba? At dumami pa rin iyon na naparito, lalo tayong nadagdagan ng pandaraya sa paniniwala. At nabiktima tayo ng mga bagay na mga temporary na walang kabuluhan at nabubulok at nasisira. Darating po yung last days na mawawala na rin ang kabuluhan, yung mga bagay na pinagdadasaan ng ating mga puso't pag-iisip. Amen po ba? Aalisin ng Panginoon Diyos ang kahangalan ng mga tao Unawain natin mabuti, talagang tayo lasing na sa mga bagay na mga nakikita natin Yan po ang instrumento na ginamit ni Satanas na pinandaya kay Eva. Kaya napaniwala ni Satanas si Eva sa bunga ng kahoy, sa gitna ng halamanan. Amen po ba? Kaya huwag natin i-concentrate yung puso natin sa mga bagay na nakikita. Baka mamaya abutan tayo ng pagparito ng Panginoong Kristo, wala tayong ginagawa at tinutupad na hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Baka abutan tayo hindi tayo nakapagsisisi ng kasalanan. Ito, naririnig natin, wala na tayong magiging dahilan ngayon. Narinig nyo na yung larawan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos na saksi sa pagkabuhay na maguli, yung nagbabalita sa inyo na ang hatid kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nangangaral sa social media na walang bayad. Ang pakikinabangan natin lahat sa pinagtitiisan natin, nabubuhay tayo na may pananampalataya, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli Ang pakikinabangan po natin buhay na walang hanggan. Sa maiksing panahon na pagtitiis at pag-iintay at pagbabantay natin sa muli ng pagparito, magkakasama tayong niluluwalhati natin ang anak ng tao. Na ang larawan na anak ng tao, espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba tayo ron? Amen. Nangyari po yung paniniwalaan natin hula. Tinawag yung mga banal na apostol na ginawang haligi ng kanyang banal na bayan, ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ipinaghanda ng tahanan. Tayo ho ang kaharian na umaalala at gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo na saksi po tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo po ang may mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. At doon sa mga henerasyon natin, sa pamilya natin, hindi rin mawawalay sa labi nila yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, na sinabi ng ating tagapagligtas na ako ang daan at katotohanan. Walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen po ba? Amen. Nag-judge natin, naunawaan natin. Ipamubuhay natin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Yan po yung doktrina ng bautismo na napapakinggan natin, na paniniwalaan natin, mananahan sa puso't isip natin yung Holy Spirit, yung katwiran ng patotoo na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag po ba na Espiritu yung pinaniniwalaan natin? Espiritu ang larawan ng ating tagapagligtas. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Ipinaghihiyawan natin sa social media na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mga watchman, servant tayo, nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo ng mga faithful and wise man. Why? Mga tapat na katiwala tayo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Mga faithful and wise servant
Nakilala niyo yung the greatest mentor natin, yung the greatest minister natin, yung the greatest author natin, yung the greatest teacher natin. Yung mentor natin, nakilala niyo na yung larawan niya. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Sa bundok po ng Sayon, ipaghihiyawan yung hula ng mga banal na propeta na saksi tayo nagpapatuto sa pagkabuhay niya maguli. Dito po sa pulo ng mga dagat, hinulaan ni Propeta Isaiah, sinabi sa kanya ng Panginoon Diyos na dito matutupad sa bansang Pilipinas. Sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang iisang Diyos na tunay, ang Diyos ng Israel. Luluwalhatiin ang Diyos ng Israel sa pangalan ni Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Dito ipaghihiyawan ang tinig ng pakakak. Amen po ba? Nanggagaling ang tag-ihip ng trumpeta sa banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Ito po yung katwiran, ito yung watawat na makikilala ang kanyang kaharian. May katwiran ng hukom ng mga hukom na ipinaghihiyawan sa social media na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nagpapatotoo po. Amen po ba? Amen. Ang paniniwala po, mayroong patotoo na pinaniniwalaan nangyaring hula ng mga banal na propeta at pinatotohanan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ituro na rin natin sa ating mga anak upang huwag mawalay sa ating mga lahi yung patotoo na nangyaring hula on the cross. Amen po ba? Amen. Yan po ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos. Gumawa siya ng kagila-gilalas na tanda ng kababalaghan ng patotoo. Naunawaan po ba natin? Yung ginawa niya doon sa Ehipto, gumawa rin siya kagila-gilalas na tanda ng kababalaghan ng patotoo. Yung nangingiling ng araw ng Sabat, ito yung isang araw na binabanggit, yung last day siya, no? Ipinaghanda na tayo ng isang araw upang tayo makapamahinga at makapagsisi na tayo sa mga walang kabuluhang aral na sanlibutan eh. I-focus na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na merong kagilagilalas na tanda ng patotoo na ginawang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ang naghanda sa ating lahat sapagkat siya paparito upang tayo ikunin at ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Hindi kayo malulugi rito. Amen po ba? Amen. At hindi kayo mag-aalala. Wala pong bayad ito. Pakikuha natin yung Bible natin. Samahan nyo kami. Magbulay-bulay. That is the last day celebration. Naunawaan natin yung nagse-celebrate. Yung living by faith. Amen. Yung Passover feast. Lalagpas natin ang manlilipol. May darating na paglilipol. Kaya tayo tinatataka ng patotoo. May darating pa pong paglipol. Amen po ba? Amen. Huwag tayong conformante, huwag tayong umasa sa sarili natin na payapa ang mundo. Ano po? Nakatatakot dahil talagang ang kalamidad bigla na lang dumadating. Kisap mata na lang eh. Ito ho, kisap mata, nabibilig na natin yung aral ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Nanggagaling sa Pilipinas, sa pulo ng mga dagat, ang katuparan ng hula ni Propeta Isaiah. Amen po ba? Amen. Hindi po tao yung nanghula, ano? Espiritu rin po si Propeta Isaiah. Amen po ba? Kaya maraming lumilitaw na mga bulaang manghuhula ngayon eh. Saway nawa ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bulaang manghuhula. In the name of Jesus, in the resurrection, I declared nationwide, worldwide, dinideklara ko ho sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Sabay nawa ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga false prophet. Nakilala niyo yung tunay na propeta na natupad dito sa bansang Pilipinas yung hula ng ating Panginoon Diyos na dito siya luluwalhatiin sa pulo ng mga dagat. Ilan man ang tawagin niya sa
Silangan, Kaluran, Timog at Hilaga. Nothing impossible with God in the name of Jesus in the resurrection. Malago na ang teknolohiya. Maririnig na ang kanyang tinig sa lahat ng maraming bansa, nationwide, worldwide. That is breakthrough. Naunawaan natin yung pagiging breakthrough na ibinigay sa ating authority ng anointing ng Panginoong Jesucristo. Amen. So love the word that He gave only begotten Son, but who's ever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Amen. Inibig tayong lahat ng Panginoon Diyos eh. Kaya sinugid buktong na anak eh. Nawalay tayo eh. Amen po ba? Nawalay tayo. Nadaya ni Satanas si Eva. Si Eva ang naging ina ng lahat ng nabubuhay na lahi ng laman. Wala tayong maipagmamalaki. Siya pasimula pa lang. Nadaya na ni Satanas si Eva. Si Eva ang magulang natin pagdating sa laman na ginamit na instrumento. Tama po ba? Amen. Kaya nga yung maluwalhating malinis na iglesia na walang dumi sa kapintasan sa paniniwala, pagparito ng anak ng tao, magiging katulad na tayong lahat. Magiging one spirit tayong lahat. Naniniwala kayo ron, mga kapatid at kaibigan, na nakakarinig ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling ang pangangaral sa banal na bundok ng Sayon, na makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit na dumating. Mangyayari na ang sino mang tumawag at maniwala sa pangalan ni Kristo Jesus na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ay makatatakas na sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nabiktima tayo ng aral ng sanlibutan eh. Amen po ba? Yan ang pagsisisihan natin. Unawain natin, alam kong tayong lahat eh, may idea na mayroong sumasaklaw pagdating sa tao na batas, pagdating sa pamamahalang espiritual na isinugo, yung buktong na anak ang hindi magwawakas, kundi tatawagin siya prinsipe ng kapayapaan nationwide, worldwide, na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Naunawaan po natin yung nagsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. May relasyon tayong lahat. Hindi haka-haka. Naunawaan po natin yung nangyaring hula na ginawang kagilagilalas na tanda ng kababalaghan ng patotoo na paniniwalaan natin ang pagunang kaalaman ng Panginoon Diyos na isinugo sa mga kinahabagan, sa mga kinaawaan, sa mga tinawag at pinili na inihalal na napakadakila at napakatibay na kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinaganda niya ng tahanan sa langit. Yung bawat individual na participant ng ating Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Pakinggan natin mabuti, unawain po natin mabuti. Marami tayong pinanggalingan na iba't ibang uri ng paniniwala na tayo'y nadaya. Aminin natin yan, yan ang pagsisihan natin. Amen po ba? Amen. I-focus natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na meron tayong sinusubaybayang hula. At sinaksihan ng ng 12 apostol ng Kordero ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta at nakasama ng 12 apostol ng Kordero ang tanda ng kababalaghang paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Nag-reflect, nag-manifest yung tanda ng kababalaghan na pinaniniwalaan ng mga banal na apostol na nabuhay sila na may pananampalataya. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, iniimbitahan tayo para maghintay at magtiis tayo na hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pinagtitiisan. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo may pag-asa na ibinigay ng Panginoong Jesucristo na tamang tayo ng ating paniniwala, yung ginawa niya. Na may pag-asa tayong lahat na kung siya mahayag na sa alapaap, makikita natin siya ng mata sa mata na espiritu. Listen carefully, people of Zion, lahat ng mga audience. Pakinggan natin mabuti. Unawain natin mabuti. Dahil sa pagparito niya, hindi na po pwede yung bigla na lang tayong
maniniwala. Magbata tayo, magtiis tayo sa pag-iintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga tapat na nabubuhay ng may pananampalataya. Datnan tayo mga nagsisisi tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, nanagdagan pa ng mga kulturayan at tradisyon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga nagsisisi? Alam niyo, nung tawagin yung mga banal na apostol binuksan ang diwa ng alaala ng Panginoong Kristo yung mga banal na apostol Amen po ba? Pinahayo sila ipangaral sa buong sanlibutan, sa maraming bansa, at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ang lahat ng mga makakarinig ng patotoo. Nung po bang nakaral yung mga banal na apostol binautismuhan sa tubig? Ano po ba iniutos sa mga banal na apostol nung buksan ang alaala sa paniniwala? Ang Panginoong Kristo rin ang nagbukas ng alaala. Di ba ang utos ipangaral at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang maraming bansa? Ipangaral sa pamamagitan ng pangangaral. Lahat ang makakarinig covered sa baptism, doctrines of baptism. Ang pagsisisihan nating kasalanan, napandemya tayo sa pasimula ng aral ni Satanas, nadaya si Eva. Maliwanag po ba sa atin yung binasa ko sa Genesis chapter 3? Lahat tayo babalik sa alabok, magbubulok tayo. Nahabag ang Panginoon Diyos sa atin. Ayaw niyang dumating na bumalik tayo sa alabok na walang kabuluhan bilang tao. Ito ang buong katungkulan natin bilang tao. Alalahanin natin yung napakadakila na ginawa niya, na pinatunayan niya sa maraming bansa, nang buhayin niya maguli yung ating tagapagligtas. Na isinubo niya yung bugtong na anak na hahatol sa maraming mananampalataya at di mananampalataya. Ipinakilala sa maraming bansa nang buhayin niya maguli yung ating tagapagligtas. Nag-gets po natin, naunawaan po ba natin? Alam nyo, araw at gabi nagbabata ako sa pananalangin at hinihiling ko sa Panginoong Kristo na buuin niya ang salita ng pangungusap na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at mga banal na apostol, ang kabuuan ng salita ng pangungusap ng katotohanan upang madali natin itong maunawaan at ma-receive natin yung pag-asa, yung pangako, yung buhay na walang hanggan, na makakaramdam tayo ng kagalakan, makakaramdam tayo ng pananabik sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya, na saksi tayo sa pagkabuhay ng magmuli. Naunawaan nyo yung sakripisyo nung kanyang itinayong tao na katulad nyo. Nagbabata ng hirap, gaya ng ginawa ng ating tagapagligtas, nagbata siya ng maraming hirap on the cross. Ayaw niya tayong mahatulan. Ayaw niya tayong datnan na tayo alipin pa rin ng sumpa ng aral na sanlibutan. Kaya isinubo siya. Kung paano siya isinubo rin niya yung lahat ng maniniwala. At magpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan po natin yung paniniwala na nakapaloob tayo sa hiwaga, ngayon ay hindi na hiwaga sa mga itinagdag tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, kundi pananampalataya na. Naunawaan natin yung mga kinoconvert sa paniniwala, may mga bininang patotoo sa puso't isipan, hindi nawawali sa labi yung katwiran ng pananampalataya. Napakasaganang karunungan na pinatutunayan ng ating tagapagligtas na siya ang foundation ng ating pananampalataya. Jesus Christ is the greatest mentor of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the organizer of our faith. Saan ka man ang galing na paniniwala, kapatid at kaibigan? In 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay ng ito ay si Kristo Jesus. O di ang Panginoong Kristo lang ang mamasdan natin dito. Amen. Wala nang ibang makapaglalagay pa ng ibang pinagsasaligan, kundi ang Panginoong Kristo, kaya siya isinubo. Siya lang ang paniniwalaan natin dito.
Siya lang ang nagtayo sa atin dito bilang matibay at matatag na kaharian ay pinagandaan ng tahanan sa langit. At sa kanyang mga labi din ang galing yung pangalan ng kanyang ministeryo, ng kanyang kaharian, na iglesia ng banal na mundok ng Sayon ang pinaganda niya ng tahanan sa langit. Dahil tayo yung hinirang at tinawag niya at kinahabagan niya bawat isa na tumutupad at naniniwala ng kanyang pinagsasaligan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Ang Panginoong Kristo ang may kapangyarihan at may authority na magtayo ng kaharian ng dalisay na relihiyon na pinaganda niya ng tahanan sa langit. Amen po ba tayo ron? Amen. May hula ng mga banal na propeta ang dalisay na relihiyon na itinayo niya dito sa sanlibutan, registered in heaven, pinasakdal niya sa paniniwalang espiritual na mga saksi sa pagkabuhay na magmuli, mga bunga sa pagkapanganay, mga saksi ng panganay sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba tayo ron? Amen. Naramdaman niyo ba yung selyo ng paniniwala sa atin ngayon na mga inaalis na sa pasimulang aral ng sanlibutan? Biktima tayo ng pagiging salarin. Kaya dumami yung napakaraming malagong kasinungalingan eh. Amen po ba? Alam niyo wala namang kapangyarihan na si Satanas eh. Pinasuko na nga ng Panginoong Kristo ang cross yan eh. Hahatulan na siya ngayon. Lahat ng mga sumira ng tipan ng Panginoong Kristo sa panahon ng kawakasan, kung paano nila sinira ito, sisirain din sila ng Panginoong Kristo ngayon. Ngayon pa lang, masisindak na sila sa takot. Amen po ba? Amen. Dahil aalisan na ng kabuluhan ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga bagay na kinaihibangan ng mga tao, ng mga nakikita natin dito sa mundo. Paihinahin na ng Panginoong Kristo ang lahat ng kinaihibangan ng mga tao, ng mga bagay na dumaya sa atin sa sanlibutan. Sa pasimula pa lang, kita-kita na natin kung paano dinaya ni Satanas si Eva. Tinawag na ahas si Satanas. Siya ang matandang ahas na pinakatuso sa lahat ng mga hayop na nilalang ng Panginoon Diyos sa lupa. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, yung may matuwid at talagang perfect na relasyon, may pinagsisisihang kasalanan at meron namang batayan, ano? May pinaguhugutan yung ating pinagbabatayan kung paano dinaya na pandemya ni Satanas ang mga lahat ng naging lahi ng mga tao na ang naging ina ng lahi ng tao eh. Ng lahi ng tao si Eva, kaya siya tinawag na Eva. May batayan yung pagiging alipin natin, yung pagiging sinners natin. So nakita nyo, naunawaan natin nung isugoy bugtong na anak, ang Panginoong Kristo ang pula na tanda na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sa mga anak natin, sa mga pamilya natin, sa mga magiging lahi natin, palakihin natin sa daan ng Panginoon na saksi sa pagkabuhay na maguli. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Alam nyo, ito na yung pinakadakilang kaarawan natin lahat ngayon. Kung ako man ay nabubuhay ngayon, hindi ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang ipinabubuhay ko sa aking sarili bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan natin yung pag-unang kaalaman ng Panginoon Diyos. Yung the first and the greatest commandment. Love your God. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas at buong kaluluwa, ng buong gawa. At ibigin din natin yung ating kapwa na gaya ng ating sarili. Sa ganitong plano ng Panginoon Diyos na ipinapahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide, breakthrough, dito nagawa nating ibigin yung ating kapwa-tao na biktima rin ng pagiging salarin ng walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Hello! Nadidinig niyo pa po ba ako? Ito po yung napakadakilang testimony, ano? Ang kaligtasan na inaasam-asam natin, may testimony ipinaghihiyawan sa social media. Itinataas natin yung gawa ng anak ng tao. Amen po ba? Nahayag ang anak ng tao na espiritu siya, day. Kaya yung paniniwala natin, hindi nawawalay sa labi natin. Ha?
Amen po ba? Amen. Nakatanim sa puso natin yung katwiran ng patutuon, nakasulat sa isip natin yung patutuon na pinaniniwalaan natin, halimbawa, na pinaniniwalaan natin ginawa ng ating tagapagligtas, na siya rin ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Naunawaan po natin yung pinaghihiyawan natin sa social media na pakikinabangan din ng mga kapatid natin sa pananampalataya kung paano tayo binuksan sa unawa ng Panginoong Kristo, nagawa natin, ibigin yung kapwa-tao natin, alitin din ang walang kamuluhang lakad ng paniniwala ng sanglibutan. Do you read me? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Hello! Naririnig niyo pa po ba ako? Yung mga kaluluwa, yung mga iglesia na nadaya at naligaw ng walang kamuluhang lakad ng paniniwala ng sanglibutan. Iniimbitahan na tayong lahat ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Mag-move forward na po tayo. Magbulay-bulay tayo. I-download natin yung Bible natin sa gadget natin. High-tech na tayo ngayon eh. And then pagka na-download na yan, i-write nyo yung Iglesia ng Banal ng Bundok ng Zion. Patutunayan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na kasulatan yan. Na more than 100 verses. Genesis up to Revelation. Ang Iglesia ng Banal ng Bundok ng Zion ang nakarecord sa langit. I-write nyo rin at isipin nyo rin maraming mga kaharian na religion ngayon. I-try nyo kung patutunayan ba ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Mag-edit na tayo. Last days na, mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Ang buong sanlibutan ay nakahilig na sa masama. Genesis up to Revelation, biktima tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ito po ang measure ng ating pananampalataya, Bible. Ito ang timber ng ating pananampalataya, Bible, King James Version International. Ito ang ruler ng ating pananampalataya. Ito ang kalooban ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Hindi natin siya nakikita, nararamdaman nyo, pinapastulan niya tayo ngayon sa aral. Ginagabayan niya tayo sa pamamagitan ng paniniwala ng hula ng mga banal na propeta na yung the greatest mentor natin, gumawa ng karakter na everlasting, na sa pag-iintay natin kasama natin siya, kasakasalo natin siya sa huling hapunan. Siya yung naggayak ng kasalang magaganap sa langit, yung napakadakilang piging na magaganap sa kalangitan. Ito yung huling hapunan, no? Magkakasalo tayong kumakain ng tinapay ng buhay na inihanda sa atin, nakasalo natin yung ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin yung matuwid na lakad ng buhay na pananampalataya? Unawain po natin. Kaya tayo tinatawag, pinaghihintay na tayo, paparito na yung ating tagapagligtas eh. May direksyon tayong lahat, one direction tayong lahat. Amen po ba? Kung saan siya naroon, doon lahat yung mga iglesia na imumulat niya sa paniniwala. Siya ho ang nagbubukas ng alaala sa ating lahat. Nangawaan po ba natin? Hindi sa sarili nating karunungan, hindi sa sariling pag-iisip natin siya hahainan ng kabutihan, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos, isinubing buktong na anak upang maging mabangong samyo at hain at handog tayong lahat. Amen po ba? Listen carefully, people of Zion. Hello, hello, hello. Nadidinig niyo pa po ba ako? Naunawaan niyo po ba yung pinapahayag sa social media? Amen. Kaya tayo tinatawag upang maghintay at magbantay. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo ba yung mga naghihintay at nagbabantay na may sagradong paniniwala? Nakilala niyo yung organizer natin. Kaya lahat ng mga iglesia na binigyan ng tagapagmana ng kanyang pangako na sa pagparito niya, baong-baong, dala-dala niya, gantimpala na kung mahayag siya, mahayag tayo sa isang matang katulad niya. Amen po ba? Amen. Blinking of an eyes, kisap mata lang. Ganyan ka-superpower ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Naramdaman nyo, walang kaipokrituhan yung matuwid na aral
na ipamumuhay natin yung aral na paniniwala na may hula ng mga banal na propeta, balansyado, may hula, may patotoo ng mga banal na apostol. Dito pa lang po, nakikita nyo na yung timber o yung ruler ng pagbabalance ng paniniwala natin. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Amen po ba? So, sakto tayo. Nakasakto tayo ng timbang, ng paniniwala. May hula ng mga banal na propeta, nangyari yung hula ng mga banal na propeta, sinaksihan at pinagtibay at nagpatotoo yung mga banal na apostol na pinaniniwalaan natin at pinangalan sa social media. Amen po ba? Amen. Balance faith! Sino ho ang hukom ng mga hukom na susukat ng paniniwala natin? Di ba yung pinako sa krus hanggang kamatayan, inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa, in the third day, pinatunayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng maraming bansa nung buhayin niyang magmuli. Napakadakila po na ipinapaalala sa mga tagapagmana ng pangako, sa mga nagbabantay sa muli niyang pagparito na mabuhay tayo ng may pananampalataya. Living by faith, mayroong testimony na pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga descendant, sa mga remnant, sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako na recorded sa langit. Wow, nakagaganap po yung premise ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Kung nabubuhay man ako ngayon, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kundi si Kristo Jesus na ang ikinabubuhay ko sa aking sarili. Hamak lang po ako na hinirang at isinubo sa harapan nyo na ipinapangaral ko yung ginawa ng nagsubo sa akin nung siya'y nag-sacrifice on the cross. Nung inilibing siya ng 3 araw at 3 gabi, kung paano siya isinubo, gayon din niya ako isinubo sa harapan nyo. Pinaghihiyawan ko yung testimony na nabuhay siyang paguli in the third day. Tinanggap ko ang pag-ibig na walang bayad. At ngayon, ipinapahayag ko ang pag-ibig na walang bayad. Napakikinabangan natin ito bawat isa, maliligtas yung mga kaluluwa natin at inilayo tayo sa kabulukan, kundi binigyan tayo ng buhay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nag-engage natin, people of Zion. Hello? Hello? May tao pa po ba? May tao pa po ba? Amen. Nabatbat na ng kasakiman, ng katusuhan, ang buong sanlibutan. Madilim na ang buong sanlibutan. Nakahilig na sa masama ang buong sanlibutan. Naunawaan natin sa pasimula pa lang na pandemya na tayo ng masamang aral ng sanlibutan. Nadaya ni Satanas, Eva. Maliwanag na sa atin, kaya iniimbitahan tayong lahat. Specific, nakadefine sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, iniimbitahan ang lahat ng mga nadaya na nililinis sa maruming lakad ng sanlibutan. Specific sa banal na bundok ng Zion, ihipan ang trumpeta na ipapahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos magpakailan-kailan pa man. Ibinabalita at ipinapahayag bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Na malapit na siyang pumarito, kaya napakasela ng imbitasyon. Ang may pandinig, dinggin nating mabuti, unawain nating mabuti. Amen po ba? At lagi ko rin dinadalangin ang kanyang banal na bayan na nangalat sa iba't ibang bahagi ng maraming bansa sa buong mundo. Na ipagkaloob sa akin yung karunungan na buuin yung salita ng pangungusap sa puso't isip ko, na ibuka ang aking labi na malinaw na maunawaan ito ng bawat makakarinig na magiging participant ng Panginoong Jesucristo sa saksi sa pagkabuhay na maguli. Ibuka yung labi ko, mahayag sa labi ko ang kaloobang walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, na dadatnan tayo, na nabubuhay tayo, na may buhay na pananampalataya, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naramdaman niyo kung paano
binibigyan ng pinagtitiisan yung isang hamak na lingkod ng Panginoong Kristo na namamasdan nyo sa social media, na walang karangalan, na naghahayag ng mabuting balita, na walang bayad, na pakikinabangan ng marami. Yung naririnig nyo sa social media, na paniniwala ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Naririnig niyo po ba ako? Hello, hello, hello. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang kaligtasan po ay para sa matatapan. Panindigan natin itong hula ng mga banal na propeta. At sa mga duwag, meron din ipinaghanda na walang hanggang pagdurusa. Amen po ba? Amen. Kaya sa matatapang, maninindigan tayo, ipaghihiyawan natin, itataas natin yung gawa ng anak ng tao on the cross. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Nagaganap po na sa isang kalagayan po na katulad nyo ginamit ako ng Panginoong Kristo na ipahayag ko yung hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na ipinapahayag ko sa social media na may matibay tayo at matatag na relasyon bawat isa na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan natin yung relasyon ng mga itinakdang tagapagmana na pinagiging ganap niya sa paniniwalang espiritual na bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na siya ang naghanda sa ating lahat sa paniniwala. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo ang panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Ang Panginoong Kristo ang panganay na nilalang ng Panginoon Diyos na di natin nakikita. Nakilala niya yung tagapagligtas natin na Espiritu. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Siya ang ulo ng kanyang katawan. Siya ang ulo ng kanyang templo. Siya ang ulo ng kanyang bahay na ang bahay niyang itinayo ikaw at ako. Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, sa mga nag-iintay at nagbabantay. May gumawa ng patibayan na inaalala tayo, may gumawa ng saligan na pinaniniwalaan tayo, kaya ito yung last days Ito yung i-raise up tayo bawat isa. Meron tayong testimony, paniniwalaan bawat isa. Gano'n man karami, tawagin yan, manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Siya lang ang nakakaalam ng bilang kung gano'n man karami tayo tatawagin. Pero kumpleto yung pagkain inihanda sa ating lahat na pinagsasalo-saluhan natin ngayon Jesus Christ is the organizer of our faith. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo ang nag-alay ng buhay sa ating lahat Siya ang dakilang pastor natin. Siya ang dakilang pastor natin. Siya yung gumagabay sa atin dito sa madilim na mundo na nabagbat na ng masamang aral ang buong mundo. Naunawaan natin yung kasalanan, pagsisisihan natin. Yung narinig nyo, binasa ko doon sa Genesis chapter 3. Sa pasimula pa lang, binayaan na ni Satan si Eva. Si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay na saling lahi ng mga laman ngayon. Naunawaan natin na wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili. Bakit po? Gano'n ang karangalan meron tayo ngayon at pinagsikapan natin, mauwi sa wala sa silong ng mga langit. Bakit po? Sa kalooban ng Panginoon Diyos, gumawa siya ng napakadakila na kaparaanan nung isinubo niya yung bugtong niyang anak na pinakatanda, nakagilagilalas, nakababalaghang ginawa niya na pinatunayan niya sa maraming mga bansa, nationwide, worldwide, na ang pangunang kaalamang paniniwalaan natin ay yung bugtong na anak na namatay on the cross upang tubusin niya ang kanyang bayang sariling pag-ari na naalipin na walang kabuluhang aral sa liputan. Amen po ba kayo ron? Amen. Nauunawaan po ba natin kung bakit tayo iniimbitahan sa panahon ng kawakasan at inire-restore na yung kaharian na matibay at matatag na ipinaghanda na pala ng tahanan sa langit? Inire-raise up na yung kaharian na merong mga shield ng testimony, may mga tatak ng binhi ng patotoo. Naramdaman natin yung pakikibaka, yung pakikipaglaban at pakikipagdigmaan sa paniniwala.
na mayroong testimony, mayroong patotoo. Yung ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas para matakasan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kung wala pong taong katulad nyo na itatayo na isusugo, na pagkakalooban ng paniniwala, ng pag-asa, ng karunungan, ng katalinuhan, ng kasaysayang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, maririnig po ba natin? Kailan may hindi tayo po pwedeng magmalaki dahil may gumawa ng halimbawa na paniniwalaan tayo. Dahil kaya ay sinumoy buktong na anak. Wala na tayong kaugnayan pa sa pasimula pa ng makasalanan tayong lahat. Salarin tayong lahat sa ilalim ng silong ng mga langit. Kaya sinuwi buktong na anak, i-raise up niya tayong lahat ngayon na makasalanan. Amen po ba? Amen. Alam nyo, ang mananagot sa Panginoong Jesucristo, yung mga susuway din sa pasimula eh. Nakita nyo yung consequence na ibinigay kay Eva? Mahihirapan siya sa pagsilang niya ng kanyang anak. At si Adam naman, sa katas ng kanyang pawis, mabubuhay siya. Si Satanas, yung kanyang dibdib ang igagapang niya sa alabok at alabok din ang kakainin ni Satanas. Wala rin. Yung pagkain ni Satanas, alabok din. Alabok din yung nilalanganan ni Satanas. Amen po ba? Kaya lahat ng ipinakikita na pinaghuhumaligyan ng ating mga pananaw, puro alabok yan. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung consequence. Kaya tayo ngayon nagdurusa, naghihirap tayo sa katas din ng ating pawis, nabubuhay tayo Tama po ba? Amen. Kaya huwag natin ipagmalaki yung pangarap natin sa buhay. Lingunin natin yung pinanggalingan natin. Naunawaan niyo po ba ako? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Everlasting po ito, yung karakter na ibinigay sa atin, naaalalahanin natin at gugunitain natin. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya sabi nung ating tagapagligtas yung gumawa ng patibayan sa kanya lang natin tiwala o i-concentrate yung paniniwala natin Kasi maraming paparito sa pangalan niya, ninakaw ng mga karumal-dumal yung kanyang tipan sinira. Amen po ba? Amen. O alin lang ang nakatayo na walang hanggan, magpakailan-kailan pa man. Yung mga iniimbitahan na magiging participant ng tagapagligtas sa pag-iintay sa muli niyang pagparito, may mga tatak ng binhinang patutok sa puso't isip. Hindi naaalalahanin yung kasamaan o yung kasalanan nating nagawa rito sa sanlibutan. Naunawaan natin kung sino ang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Napakadakilang pagkasubo ng ating tagapagligtas na nahayag ngayon yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos forever and ever, nationwide, worldwide, sa lahat ng maraming bansa sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Ako yung nagagalak sa isang hamak at dukha na katulad yung tao na nakikita nyo sa social media forever and ever itong ibinigay sa aking anointing na ginawang katiwala ng kanyang banal na bayan na tagapagpakain ng kanyang mga tupa. Ito yung aral na kakainin na nung pandinig natin, nung paniniwala natin, kumakain ay kaluluwa natin. Amen po ba tayo ron? Amen. First Corinthians chapter 15 verse 22. Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Alin po ang bubuhayin ngayon dito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat
kung paano kay Adam ang lahat ay nakamatay. Unawain natin kung sa paanong paraan namatay. Napakain ng kanyang asawang babae si Adam, kaya nawalay na tayo, wala na tayong relasyon, sumuway na sila. Maliwanag po ba yung doktrina na nadidinig niyo sa social media? Amen. Gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Alin po ang binubuhay ngayon sa pamamagitan ng Jesucristo? Yung diwa ng alaala ng pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Dahil sa pasimula pa lang, numadaya ni Satanas si Eva, pumasok na yung pagiging sinner natin, wala nang koneksyon, wala nang relasyon. O ngayon yung mga may relasyon, ipinaghihiyawan sa social media yung testimonya. Nagpapatotoo, nasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, na sa pulo ng mga dagat, luluwalatingin ng Diyos ng Panginoon ng Israel. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus bilang katulad niyong tao na itinayo sa harapan niyo. Na talagang eto na yung grant, eto na yung pagiging giver ng ating nag-iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Talagang hayang na hayang na sa social media yung kanyang napakadakilang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Everlasting love. Amen. Naunawaan natin, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang binubuhay sa atin ngayon, yung diwa ng paniniwala, ng kaalaman. Amen po ba? Amen. Kaya namatay yung diwa ng alaala natin nung napakain ni Eva yung kanyang asawang si Adam. Kaya mismong si Eva at si Adam nakaramdam ng sila'y naging makasalanan dahil kumain sila ng bunga ng kahoy sa halamanan na ipinag-uutos ng Panginoon Diyos na huwag kakainin. Hibuin pa lang, mamamatay na ang tao. Kinain pa ni Eva. Maliwanag na tinukso ni Satanas sa mga bagay na nakikita si Eva. Amen po ba? Purihin ka, Ama, sa sangkalamitan sa pangalan ng Jesucristo na aking tagapagligtas. Ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom ng makatarungan. Ako'y nagagalak pagdating ng hukom ng mga hukom, tatayo ako ng matuwid sa harapan ng hukom ng mga hukom. At kasama ko kayo ron na mga tapat na maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito. Pero purihin ang Panginoong Jesucristo dahil napakarami kong batil na hindi ko alam na meron palang ibibigay sa aking responsibilidad para ipahayag ko at itaas ko ang ginawa niya on the cross. Mula Jerusalem at sa 7 kontinente. Naunawaan nyo, mga kapatid at kaibigan, hindi na pangkaraniwan itong karunungan naririnig nyo sa social media. Tunay na nakagagalak na bagamat ako man nakakaramdam ng pagtangis kagalakan yung nararamdaman ko. Bakit po? Hamak lang ako. Wala akong natapos sa pinag-aralan. Pero ito yung blessing na ibinigay sa akin. Itaas ko yung ginawa ng anak ng tao on the cross. Ipaghiyawan ko sa social media yung kamatayan niya at yung muli niyang pagkabuhay. Bilang mga iniimbitahan na nag-iintay sa muli niyang pagparito, meron tayong ginaganap at inaalala ng kanyang pinagtiisan on the cross. Meron tayong pinaniniwalaan na yung pinagtiisan niya, na tinubos niya tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan, na inihanda niya tayo na walang dungis at kapintasan sa paniniwala espiritual. Bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli, na meron tayong mga tatak ng bilhin ng patotoo na ginawa niyang tanda ng kababalagan na paniniwalaan natin na mag-ahatid sa atin, na kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Naniniwala kayo doon sa sinabi ng Panginoon Jesucristo. Amen. Roma chapter 8 verse 30. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. Roma chapter 10 verse 9. Sapagkat kung papahayag ng inyong mga labi na si Kristo ay binuhay na magmuli, maliligtas tayong lahat. Naunawaan natin yung paniniwala, sapagkat kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay binuhay na magmuli, maliligtas tayong lahat. Amen.
Naunawaan po ba natin na maliwanag na may ipapahayag sa labi natin na salita? Sapagkat kung ipapahayag ng ating mga labi na siya'y binuhay na maguli, maliligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kasarap maghintay at magbanday sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung karunungan? Nananahan sa puso't isip natin lahat ngayon yan eh. Yan yung pinasasagana na biyaya ng pananampalataya sa atin, hindi yung biyaya na nakikita na magdadala sa atin sa kapahamakan. Hindi po temporaryong bagay ang ipinagkaloob na regalo. Amen po ba? Amen. Kundi mga bagay na pinaniniwalaan natin na sa muli niyang pagparito ay lumalago, sumasagana sa puso't isip natin yung karunungan ng kanyang salita. Dahil yung mga bagay na nakikita natin ay nabubulok at nasisira at maglalaho. Hindi madadala sa langit yan. Ang madadala natin sa langit ay yung salitang magmamanifestation sa puso't isip natin ngayon. Amen po ba? Amen. That is the doctrines of baptism. Naunawaan natin yung bautismo sa Espiritu at katotohanan, maririnig natin, paniniwalaan natin, baptize tayo. Alalahanin natin si Peter, si Apostol Pablo. Ilang libo yung nakarinig nung nangaral si Apostol Pedro. Naniwala, save. Yung nakakita ng sasintapat sa pagkabuhay na maguli. Dito pa lang po, napakatibay at napakatatag na ng premise na binibigay sa ating sulat ng mga ating kapatid na apostol sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Di po ba masarap at mapalad yung naglilingkod na meron tayong iniintay at inaasahan na kung paparito na yung pinaniniwalaan natin na tumawag sa atin nagagalak na mainam yung puso't isip at yung kalooban natin, dadarat ng tayo, nabubuhay tayo na nang may pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Daratnan niya tayo mga faithful and wise servant. Kaya naging wise tayo eh. Binuksan niya yung alaala ng ating pananampalataya. Siya rin ang nagbukas ng alaala ng lahat ng kanyang ginawa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sinasabi ng apostoluhan? Sa John chapter 14 verse 26, siya rin ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa iyo at sa akin. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nilalaman ng Old and New Testament. Ang Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta na sinasaksihan natin at pinaniniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the third day. Dadapwat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo ay sa kanyang pagparito. Naunawaan niyo po yun? Ang Panginoong Kristo ang pangunahing bunga, kaya siya panganay ng maraming magkakapatid. Ano po ang sabi? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, maliwanag na lumilitaw sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na saksi lahat sa pagkabuhay ng Pangulio. Sinulatan ni Apostol Pablo mga iglesia na kapatid natin sa pananampalataya sa mga taga-Korinto. Amen po ba? Amen. Kung magkagay darating ang wakas, pagka ibinigay na niya ang kaharian sa Diyos sa nakatuwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng mga paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Amen. Paano po kung hindi tayo iginawa ng patibayan na nabuhay siyang maguli? Di ba parang tayo, may iniintay tayo ngayon na ginawa tayo ng pamantayan na paniniwalaan natin. Alam niyo yung mga nakakarinig na hindi nyo didingdin itong kalooban ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hindi ko naman po ito magiging problema sa inyo. Kasi po, ito yung freedom of faith. Freedom of communication. Amen po ba? Unlimited communication. No discrimination. Wala po tayong
dinidiscriminate na sino mang nangangaral ngayon dito. Wala tayong kinokondemn any religious group po dito. Amen po ba? Amen. Unlimited revelation ito. Amen po ba? Amen. Aminin natin na galing tayo sa lahat ng bagay na nadaya tayo sa paniniwala. Kaya nung inorganize ng Panginoong Kristo yung kaharian niya, ikaw at ako ang maniniwala na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Recorded in heaven tayo. Tinawag tayo na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinaghanda ng tahanan sa langit. Naunawaan po natin, nung tayo hirangin ng Panginoong Kristo, nararamdaman natin yung kapangyarihan ng kanyang karunungan. Nung inorganize niya yung paniniwala natin, galing tayo sa iba't ibang pagkakaligaw ng pasimulang aral ng sanlibutan. Galing tayo sa dayang aral ng sanlibutan. Nung inorganize niya tayo at nung pagtibayin niya tayo sa paniniwala, silyado tayong lahat. Nilinis niya tayo sa paniniwalang lahat. Ang salitang bautismo ay paglilinis ng maruming lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Ang tubig po ay hindi nakapaglilinis ng maruming lakad ng paniniwala. Kaya humiling tayo ng malinis na budhi sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Yung tubig ginagamit sa panligo kung marumi tayo. Ginagamit natin yung tubig kung nauuhaw tayo. Ginagamit natin yung tubig paglinis sa tahanan natin, kung yung mga sasakyan natin. Tama po ba? Pero pagdating sa paniniwala, hindi tubig ang lilinis sa maruming lakad ng paniniwala natin. Yung aral ng Panginoong Kristo na ginawa niya yung magpapasakdal ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Klaro na sa atin? Amen. Pag naiinitan tayo, pwede tayong maligo sa tubig. Mapapawi yung init natin. Pero pagdating sa doktrina ng bautismo sa paniniwala, aral po ang pinag-uusapan dito. Amen po ba? Amen. Sa pasimula pa lang, nadaya ni Satanas si Eva sa paniniwala. O sa panahon ng kawakasan, naunawaan na natin, isugin buktong na anak. Nagtiis ng hirap, nilibak, inisulto, minura, pinahirapan, pinalo. Para kay nino yun? Di ba para sa atin na mga mananampalataya lahat yon, na nadaya ng walang kabuluhang paniniwala, na inorganize tayo ng ating tagapagligtas sa paniniwala, i-restore tayo, i-raise up tayo, nilinis tayo sa paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naunawaan natin yung pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din. Ay ginawa tayo ng kagilagilalas na kababalaghan ng patotoo. Naunawaan po natin yung kaligtasan na may patotoo tayong paniniwala. Na yung salita niya ang lumilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya nakita nyo, nung inorganize tayo sa paniniwala, lahat tayo matibay at matatag yung pagiging organisado natin sa paniniwala. Saan ang gagaling yung nangangaral ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Kristo? Recorded in heaven, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon tayo pinapupunta upang doon tayo tumawag at maniwala sa ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Upang makatakas tayo sa ilalim ng aral ng sanlibutan, ginawa tayo ng mabuting patotoo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung hindi siya gumawa ng mabuting patotoo na paniniwalaan tayo, hindi tayo makakatakas sa masamang aral ng sanlibutan. Naunawaan naman natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto. Kung hindi siya binuhay na maguli, ano ang buluhan ng pangangaral ni Apostol Pablo? Amen po ba tayo ron? Amen. Alam niyo si Apostol Pablo, naganap kay Apostol Pablo yung tanda ng kababalagan ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na meron tayong mga halimbawa na talagang
nagmanifestation sa mga banal na apostol, yung paniniwala natin lahat. Sa ayo kayo ron, mga kapatid at kaibigan, Amen. yung tanda ng kababalagan, ng hula ng mga banal na propeta, nagmanifest sa mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Kaya yung malawalating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, dahil siya yung the greatest organizer natin, siya yung the greatest author natin, siya yung the greatest foundation of our faith natin. Amen po ba tayo ron? Amen. Si Apostol Pedro, saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangaral nga si Apostol Pedro, nung marinig ng mga Hudyo nung sumampalataya, libo-libo'y sumasampalataya nung nangaral si Apostol Pedro, si Apostol Pablo Amen po ba? Amen. Nagagalak po na sa panahon ng kawakasan magrema sa atin yung talagang napakabuti, napakadakilang pinapahayag na kabutihan at kagandahan ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Kaya nga, hello, naririnig niyo po ba ako? Mananagot tayo dito pagka nadidinig natin at hindi natin talaga kikilalanin yung pinapangaral sa social media na walang bayan. Amen po ba? Isipin natin, COVID pa lang, natatakot na tayong dakuhan ng COVID. Pag lumilindol, natatakot tayo sa lindol. Pagka nagkakaroon ng bagyo, ng mga super typhoons, natatakot tayo. Tawag na tayo ng tawag sa Panginoong Jesucristo. Ito, nadidinig nyo na, bago tayo tumawag, paniwalaan natin na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Yan yung tanda ng paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa matagumpay na paglalakbay natin dito bilang mga strangers, bilang mga refugees, bilang mga conquerors, in the name of Jesus and the resurrection. Naunawaan niyo po, yung mga conquerors, Amen. kumpleto ng baluti, meron turbante ng karunungan ng Panginoong Jesucristo, may breastplate na panangga sa suligi ng masasamang aral ng sanlibutan, meron tabak na magkabilay talim, merong patotoo yung tabak na pinagtatagpas natin sa mga suligi ng masasamang aral ng sanlibutan. Nakapangyapak ng Ebanghelyo, nakabigkis tayo ng katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, nakabigkis tayo sa paniniwala ng katwiran ng patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Naunawaan po natin, yan yung nakatali sa puso't isip natin bawat isa, yung katwiran ng patotoo, yan yung belo. Yan yung nakatali sa bawat puso ng paniniwala natin bawat isa. Tayo yung maluwalhating babae na ginayak na walang dungis at kapintasan o kulabot man. Malapit nang pumarito ang kordero. Magiging isa na yung babaeng maluwalhati at yung kordero. Amen po ba? Amen. Makikita ng maraming matayan sa langit pagka nagkaroon ng celebration yung mga bakal sa langit. Talagang dito mararanasan na natin yung hindi natin nararanasan sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo ron? Amen. Kaya huwag tayo masyadong matatakotin, kundi talagang ialay na natin yung paniniwala natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa sa ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na Espiritu yung ating tagapagligtas, walang laman, walang mga buto. Kaya nga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli May ginawa siyang halimbawa na paniniwalaan tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga pinaghihiyaw sa social media kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Ito pong iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang ipinaghihiyawan ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Amen. Dadapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Sa Roma, tingnan niyo po, sulat ni Apostol Pablo sa Roma, chapter 8. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Wow, nakagagala. Kumpirmando si Lord Jesus, wala na tayong hatol. Mga saksi na tayo sa pagkabuhay ng maguli. Nanawaan po ba natin? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman
ay pakikipagkagalit laban sa Diyos sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang nasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Dadapwat tayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Amen po ba? Amen. Yung vice versa, wala tayo sa laman kundi tayo'y nasa Espiritu. Nasa paniniwala tayo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dadapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen po ba? O di maliwanag na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, ang Espiritu ng Panginoong Kristo. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, dadapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Amen po ba? So nakagagalang i-claim yung katuwiran, pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Patay na yung kasalanan natin pagdating na sa paniniwalang spiritual. Preparado na tayong lahat. Pakisundan nyo kami, pakibasa nyo po itong sinasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na nagbibigay ng talagang maliwanag na unawa doon sa mga nabubuhay ng may pananampalataya at naghihintay siyang muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kasi hatulan talaga ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang sumasampalataya hindi mapapahiya. Sinabi ng ating tagapagligtas Gaya ng nasusulat, narito inilagay ko sa sayo ng isang batong katitisuran at batong pambuwal at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ang Panginoong Kristo ang batong pambuwal. Ang Panginoong Kristo ang batong kinatitisuran ng marami. Amen po ba? Maraming tisod sa pagkabuhay na maguli. Pero tayo yung pinasakdal sa paniniwala na binukas sa puso't isip natin yung perfect na paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya marami pang mabubuwal dahil ang bato, ang Panginoong Kristo ang batong pangbuwal Ang Panginoong Kristo ang naghanda ng kanyang kaharian sa paniniwala. Paliwanag po ba na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon sangkap ng kanyang katawan, sangkap ng kanyang kaharian, sangkap ng kanyang templo. Kaya ang sabi niya, in the third day, I will build my temple. Who is the master builder of our faith? Jesus Christ is the master builder of our faith. Ano sabi ng ating tagapagligtas? In the third day, I will build my temple. Ano ang pangalan ng templo na itinayo sa paniniwala? Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Lumilitaw sa hula ni Propeta Isaiah, in Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba tayo ron? Amen. So lahat po ng mga nakakarinig, mangyayari ng sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Kristo ay makakasumpong at makakatakas sa mga kasimulang aral ng sanlibutan. Kaya iginawa tayo ng mabuting patotoo. Amen po ba? Amen. At hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang paparito na mga nandaraya ng pangangaral pagdating sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. At tayo talagang ibinukod at isinepilit at idilikain tayo sa paniniwala at mag-iintay tayo sa muli niyang pagparito na nabubuhay tayo ng matuwid na pananampalataya, na saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba tayo ron? Amen. Upang tayo'y makatakas sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan dahil sa pasimula pa lamang dinaya ni Satan si Eve. Nakuha na natin yung kasalanan na pagsisisihan natin, yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Pupokus na natin sa hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po natin. Doon tayo magko-concentrate sa aral ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At meron namang nagpatotoo ng hula ng mga banal na propeta. Yung 12 apostol ng Kordero. Sila ang haligi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? So, at hindi nawawala ng kabuluhan yung pagpatakahirap natin. Yung pinagtitiisan natin, na nabubuhay tayo ng may pananampalataya, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating
Tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Kristo. Hindi nawawala ng kabuluhan sapagkat sa pagparito niya, kung mahayag siya, sinabi niya sa atin, magiging katulad ko kayong lahat. Amen po ba? Amen. Naghihintay tayo na hindi pa natin lubos na napag-uunawa kung ano ang mangyayari sa atin. Pero sinabi niya na kung mahayag na siya, mahayag na rin tayo katulad niya. Amen po ba tayo ron? Ang banal na mundong na sayo na iniintay na tila hayag na hindi pa hayag. Alam niyo, magniningning ang kapuspusan ng kaluwalhatian at karangalan ng Iglesia ng banal na mundong na sayo, nationwide, worldwide. Dahil hindi naman pwedeng pigilin ito ng pangkaraniwang tao lang ng mundo, kahit sino naman matalinong tao sa mundo. Bakit po? Nilagdaan na ng Panginoong Jesucristo ang Iglesia ng banal na bundok na sayo na pinaganda ng tahanan sa langit. Ito lang po ang relihiyon na napakadakila na nakatala sa langit. In Hebrews chapter 12 verse 22, ano po nakalagay doon? Dadapwat na magsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Na tayo po ang nagpupulong na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya nga po kung madinig natin ito, taasan na natin yung pasimulang araw ng sanlibutan at pagsisihan na natin. Dahil ang talagang iniintay na lang natin dito, na nabubuhay tayo ng may pananampalataya, tayo na yung bunga sa pagkapanganay na sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na mga katala sa langit, sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu at mga taong ganap na pinasakdal sa paniniwala. Dadapwat na magsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Hindi nakagagalak doon sa magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Recorded na tayo sa langit. Kaya tayo tinawag na strangers lang dito sa mundo. Kaya tayo tinawag na mga refugees lang dito sa mundo. Dahil hindi pinamamahala sa atin at hindi pinaiibig sa atin yung mga bagay dito sa mundo dahil yan yung magiging tuksot kapahamakan natin. Amen po ba? Amen. Ang pinaiingatan sa atin, yung pong sinabi sa mga banal na propeta na diyan tayo pinagiging ganap sa paniniwala. Kaya lahat ng nakakarinig, takasan na natin at pagsisihan nyo, walang kamuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Kaya alam nyo, sa hula ni Propeta Jeremias kaya kinausap si Propeta Jeremias pinasabi kay Propeta Jeremias upang walang maging dahilan na sino man sa panahon ng mga 12 angka ng lahi, na hindi nila natinig yung sinabi kay Propeta Jeremias. Kasi pananagutan ng sino man yung makakarinig nito na hindi natin paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Talagang nakakatakot na itong panahon ng kawakasan. Kaya talagang ito'y pinapahayag na dinadalangin ko na maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian dapat na dumating ang espiritu ng pagkaunawa sa mga maraming nadaya at gisingin ng Panginoon at buksan na ang mga pandinig ng mga kaluluwa o ng mga iglesia na naligaw at nadaya ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Nanawaan natin na yung napapanood yung nangangaral talagang puspusan dumadalangin na buksan na yung diwa ng alaala natin at yung ating mga pandinig talagang kapag naunawaan na natin dumating na yung pananabik ng ating pananampalataya sa pag-iintay ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Napapawiin niya yung lahat ng hilahil natin, lahat ng pangamba natin, lahat ng takot natin, papalitan niya ng kagalakan di malilip na di mapapantayan yung kagalakan ibibigay niya sa ating bawat isa. Amen po ba tayo ron? Amen. Yan ang aking lagi at patuloy na daing at panalangin sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Mabuksan na tayo sa mga diwa ng pananampalataya at diwa ng alaala. Yung ating mga pandinig, ano po? Kasi talagang panganib ng panahon ng kawakasan na tinabagang akala natin ay payapa ang kalangitan. Pero biglang napakabilis na dumarating ang mga kalamidad na unexpected, na napakabilis na nangyayari.
Pero talagang napakabuti ng Panginoon Diyos na sinugo niya yung kanyang buktong na anak upang ihanda tayo sa matagumpay na magaganap at sa katiyakan magaganap sa mga nabubuhay ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo tayo. Amen po ba? At narito, ako yung madaling pumaparito. Ito yung vision. Ito yung pakitain magaganap na do sa mga tumutupad na iniimbitahan na mabuhay ng may pananampalataya. Narito, ako ay madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin, ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito na madaling na siyang paparito. Kaya tayo ngayon, iniimbitahan na upang kung siya paparito, makapagsisi na tayo sa mga walang kabuluhang kasalanan ng paniniwala ng sanglibutan. Dahil sa pasimula pa lang, effective na tayo ng paniniwala at pandaraya ni Satanas. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin yung napakadalisay at napakamahalagang kasaysayan na ginawa ng ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan natin na tayo ay talagang itinayo niyang matibay at matatag na kaharian, pinaganda ng tahanan sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. O di namula tayo na yung palang maniniwala sa hula ng mga banal na propeta ang dalisay na relihiyon na inihanda niya na walang duwis at kapintasan sa paniniwala. Mga nirong selyo ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Alam niyo, lahat naman ng pinagkakaabalahanan natin dito sa mundo na nakikita natin puro lumilipas at nauwi sa wala Gatuldok man ang kanyang salita, mananatili ito, magpakailan-kailan pa man, maglalaho ang lahat ng mga bagay na nakikita natin Pero ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus mananatili na magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Di ba napakapalad natin na talagang yung kanyang pag-ibig di matutularan nationwide, worldwide. Kaya nakagagalap, umawit ng martilos yung kagila-gilalas na ginawa ng ating tagapagligtas, Amen po ba? Amen. Alam nyo, talagang purihin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ako'y namamangha na talaga sa banal na bundok ng Sion, ibinigay ang pag-asa ng marami. Dito lang pinapupunta yung mga iglesia na iniimbitahan, yung tinatawag, yung inihahanda na sa buhay na walang hanggan. Sa banal na bundok ng Sion din po, nakalagay hihipan ng trumpeta na maririnig natin na pinapangaral na yung pabutihan at kagandaang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nanawaan niyo yung sinugo na nangangaral na walang bayan. Ipinangaral ko yung ginawa ng ating tagapagligtas on the cross hanggang kamatayan. Inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa. In the 3rd day, binuhay siya maguli. Basahin natin yung nasa tangitain na tayo sa mga naghihintay. Basahin na natin itong 17 verse 31 ng Book of Acts. At talong tumibay tayo, yung second coming. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw, eto, last days. Ito yung last days, may umaalala ng patotoo na inihanda niya. Nagtakda ng isang araw na kanyang paghuhukom, na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinulaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga makasalanang tao sa sanlibutan. Naunawaan niyo last days, merong ipinapahayag na patotoo na nangyaring hula. Nagtakda na siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Naunawaan po natin, itong last days, yung second coming of Jesus, mangyayari ang kawakasan. Merong nangangaral ng patotoo sa social media na walang bayad. Napakikinabangan naman natin lahat ito na sa paniniwala tayo inihanda na walang dumis at kapintasan at sa paniniwala tayo
pagkakalooban ng buhay na walang hanggan na tagapagmana ng kanyang pangako, na tayo yung itinalaga niya, na nagpapatotoo sa social media, na tayo yung nagbabahagi ng pag-ibig sa lahat ng mga tao through social media, nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Muli binabati namin kayo ng kapayapaan ay sa mga ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig, nakapanood ng programa ng Panginoong Kristo, na tayo iniimbitahan niya upang mangilin at mamahinga na ng araw ng Sabat. Nagtangi na siya ng isang araw na ito na po yung huling araw na ipaghuhukom niya, na pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, sa maraming mga bansa, nang patunayan niya na buhay niya magmuli ang ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Kristo. God bless people of Zion. Amen and amen. Maraming pong salamat sa lahat ng nakarinig. Nawa po'y patuloy na tayo napagpala ng espiritual na pakikinig at pagpapala, ang biyaya na galing sa langit na pinasasagana sa puso't isip natin yung paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, na hinihintay na natin yung kanyang pagparito, na datnan niya tayo mga tapat, nakatiwala, na iniingatan natin yung hula ng mga banal na propeta na napakinggan at pinaniwalaan natin, na meron tayong mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung paniniwala at sa ating mga lahi pagdating sa ating mga pamilya. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan ng patuloy na pagpapaalala sa atin ng Panginoong Diyos upang maiwan sa ating puso at isipan ang mga napakadakilang pagpapatuo na sa pamamagitan nito kung ating ipapahayag ang ating Panginoong Kristo nang siya'y buhay maguli sa ikatlong araw. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na dito nauwi ang pag-asa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, ang nag-iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay patuloy natin purihin at iwalhatiin. Awitin natin ang napakadakilang kahayagan ng kanyang pagka-Diyos. There is no God like Thee. Ipahayag natin mga kapatid. There is no God like Thee in heaven. Jesus Christ.
Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayong mga kapatid na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos Ama na ang pangalay kapuri-puri, banal, napakadakila. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Yesu Kristo. Amen. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat ang pagbuting balita ay patuloy na nakikintal sa aming puso't isipan, sapagkat sa pamamagitan nito'y nagsisilakat na kami kung naayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa iba't ibang panig ng mundo. Tunay nga na pagkamat hindi kami nagkikita-kita sa mukhaan, ang Espiritu Santo na namamagitan sa amin lahat, ito ang nagbibigay sa amin ng kaisahan ng Espiritu upang isang katawan kami na pumupuri at lumuluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, nakagagalak na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na hinirang upang itayo sa banal na bukod ng Sayon, upang maging daluyan ng mabuting balita. Ito'y napakadakila sapagkat ang lahat ng mga nilang mo na tumatahan sa buong sanlibutan, tunay nga na nagkakamit na ng pandinig na tunay na may kabuluhan sa iyong banig, sa iyong banal na luluhan. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay nito ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manulubos ng lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi. Amen. Amen. Amen.